Inilikas niya ang 3 taong gulang na batang lalaki mula sa nasusunog na bahay, ngunit malaki ang kabayarang kanyang binayad. Isang paklat mula ulo hanggang baba. Sumulat ang kanyang nobyo. Hindi ko kailangan ng ganitong asawa, at nawala. At nang kumatok sa pintuan ang amangang bata, napatigil siya. Minamahal na magkaibigan, bago tayo magpatuloy, isulat ninyo kung saan kayo nanonood ngayon. Sa ganitong asawa, hindi ka na maghanap pa nga iba. Pinagapang ni Dino ang kanyang palat sa hita ni Karina, at naramdaman ng babay ang isang bagay na kumukumot sa kanyang dibdib parang nilunok niya ang isang basong yelo. Nakatayo siya sa gitna ng ngang maliit na studio apartment sa Quezon City, mabango ngang mamahaling pabango at ng isang bagay pakayabangan, marahil. Perpekto ang pagkakasalaeng kanyang dark na polo shirt. Nakagil ang buhok ng husto kaya para itong plastik. Nakunwari si Karina nang umiti, tulad ng pakswat ng masyadong maliit na damit. Handa ka na ba? Tinik ng mabuti ni Dino si Karina mula ulo hanggang paa, at tumitig sa kanyang kaswatan. Maganda ang damit. Pumupuri sa katawan mo. Salamat, halos piniganiyang salita, at iniabot ang kanyang bag na nakapatong sa half malapit sa salamin. Sa refleksyon niya, nakita niya ang kanyang sarili. Mahabang itim na buhok na may natural na kulot, malalim na matang sokolate na may maingat na eyeliner, labi na kulay hinok na cherry. Maganda. Oh, alam niya na maganda siya. Ngunit bakit, sa tuwing marinig niya ang nasalita ni Dino, gusto niyang burahin ang lahat ng makeup at magsuot na lang ang maluwag na t-shirt? Ganda. Yan ang pinakamahalagang kapital mo, bes. Napansin ni Dino ang kanyang tingin sa salamin at ngimiti, ipinakita ang ngiping puting-puti. Ingatan mo yan. Pila ang malalaki sama katulad mo? Napatigil si Karina. Humikpit ang kanyang ngadaliri sa hawakan ng bag. Dino, mahal mo ba ako? Nakumindat siya. Hindi kumibo ang ngiti, ngunit may kumislap sa kanyang nga mata. Galit? Hindi maintindihan? Anong tanong yan? Siyempre, mahal kita. Ibibigay ko na sa iyo ang singsing pagkatapos ng 2 buwan, di ba? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Humakbang siya patungo sa kanya. Naging mas tahimik ang kanyang boses, mas hindi sigurado. Ikaw ba mismo ang minamahal mo, o ang hitsura ko lang? Inilimbak ni Dino ang kanyang mamata at kinuha ang telepono mula sa bulsa. Nandiyan na naman ang babay, bulong niya habang nag-scroll. Karina. Kaarawan ni Carlo yan. Huwag tayong magdrama dito sa wala. Pagod na rin ako pagkatapos ng seminar. Gusto ko lang mag-relax ngayong gabi. Pero pagkatapos, mag-usap tayo, putol niya, at tumingin sa pintuan. Halika na. Latte na tayo. Sunod-sunuran siyang kinuha ang kanyang jacket mula sa hanger. Makapal. Puting abuhin. Praktikal hindi tulad ng kanyang nararamdaman, na ngayon ay lumilipad sa buong apartment tulad ng ibon na bumangga sa saradong bintana. Sa loob ng kotse, mabangong air freshener na bagong sasakyan kahit ang itim na Toyota Vios ay 3 taon ng gulang na. Regalong ang biyenang si Tita Evelyn para sa karawan ni Dino. Mahusay si Tita Evelyn sa pagbibigay ng regalo na nakakaramdam sa tatanggap na may utang sa kanya habang buhay. Dadaan tayo sa mall, sabi ni Dino, nagpapaliko. Kailangan nating kumuhang regalo para kay Carlo. Ano ang ibibigay natin? Tumingin si Karina sa labas ng bintana, kung saan lumilipas ang nga matataas na gusali sa diliman, naliliwanagan ng dilaw na ilaw ang kalye. Mababa ang langit, mabigat, kulay lumang aspalto. Oktubre sa Maynila laging panahon ng hinihintay ang iba pang bagay. Maulan ba? O kahit anong palatandaan ng pagbabago? Gusto niyang relo, bulong ni Dino. Hindi murang-mura. Ah! Si Carlo, mayaman yan, di mo ba alam? Hindi tayo pwedeng pumunta ng walang dalang maayos. Magkano? Nahulaan na niya ang sagot. 2,000 pataas. 5 kung pwede. Kinagat ni Karina ang kanyang labi. 5,000 piso. Nagtitipid siya para sa bagong sofa. Ang luma ay umugong ng husto kaya minsan nagigising ang makapitbahay sa ibaba. Ngunit hindi siya makapakayaw kay Dino. Magtatampo agad, magiging malamig, at pagkatapos ay 2 araw na hindi sasagot sa tawag. Sige. Tahimik niyang sinabi. Magaling ka talaga. Tinapik ni Dino ang kanyang tuhod. Wala akong pra ngayon. Yung seminar. Diba, pero pagkatapos nun, may race na ako. Magiging mayaman tayo. Narinig na niya ang nga pangakong iyon ng makalimang buwan na. Pagkatapos ng insurance. Ang network marketing. Pagkatapos ng network marketing, real estate. Ngayon, sales ulit pro sa bagong antas. Sa SM No TDSE. Mabango ng popcorn at perfumery. Dinala ni Dino si Karina sa isang tindahan ng relo,
kung saan kumikinang ang nga salamin ng showcase parang mga altar, at ang mga tindera ay ngumingiti ng mapanukso. Itinutok ni Dino ang daliri sa isang relong may makapal na chrome na katawan. Ang tindera, isang 20 taong babae na may perpektong kuko, inilabas ang kahon, magandang pagpili, 14,000. Namangga si Karina. Dino, ito ba? Itinuro niya ang mas simple na modelo sa sulok ng showcase. 3,000. Maganda rin. Nakibit nguso si Dino parang nasugatan. Karina, itatapon ni Carlo ang ganyang mura. May test siya, di ba? Pero 14,000. Sige na nga, ito na. Tumingin ulit siya sa showcase. Ito. 5,000. Ginto ang kulay. Klasiko. Maayos. Tumango si Karina, kinuha ang kanyang cart mula sa bag. Ngumiti ng mas malapat ang tindera. Komisyon. Marahil. Pumiyak ang terminal, at inisip ni Karina ang bilang sa kanyang account umusat palis tulad ng mga dahon na naulon. Salamat, mahal ko. Hinakkan ni Dino ang kanyang pisngi nang lumabas sila sa tindahan. Ibabalik ko sa iyo pagdating ng bonus. Hindi siya sumagot. Lumakat lang siya sa tabi niya, hawak ng mahigpit ang kanyang bag, kung saan natutulok na ang huling 1,000 niya bago magsweldo. Tinanggap sila ang Novaliches mga sirang kalsada at mga bahay na nakatindik ng pahilik. Isang pribadong sektor na hindi pa niyayakap ang Maynila. Nakpark si Dino sa tabi ang bakot, pinatay ang makina. Bakit malayo? Sumilip si Karina sa labas. Sa bahay na may nagliliwanag na mga bintana at maririnig na musika, mahigit 200 metro ang layo. Mababasak ang kotse dito. Naklok si Dino gamit ang remote na pumiyak ng 2 beses. Papatayin ako ni nanay kung may mangyari. Lumabas si Karina, nanginig. Pinapalaging ang hangin ang kanyang jacket, pumasok sa ilalim ng damit niya. Tiklop-tiklop ang kanyang natakong sa aspalto, sa mga bitak nito nakahiga ang nagenggeng na tubig na nababalutan ng manipis na yelo. Maglakad ka ng mabilis. Bawi ni Dino, hindi man lumingon. Malusok ka nga naman. Kailangan mong mag-ingat sa katawan. Tumigil si Karina sa gitna ng daan, sa ilalim ng kumalat na ilaw ng poste na kumikislap parang nag-isip kung magpatay na. Ano bang sinabi mo? Lumingon si Dino at nagulat na nagtaas ng kilay. Ano ang mali? Para sa katawan mo yun. Ikaw mismo ang nagsabi na gusto mong mag-gym. Gusto ko, pero ikaw palagi nanginig ang kanyang boses, at tumigil siya. Ayaw niyang mag-away. Ayaw niyang maisip na siya ay istri ka ulit, tulad nun nang humingi siya na huwag maging sa nanay tuwing weekend. Palagi, ano? Humakbang si Dino ng mas malapit, ngunit walang init sa kanyang nga mata, galit lang ang nakikita, na hindi na niya itinatago. Nagmamalasakit ako sa iyo. Sinasabi ko ang totoo. Karina. 2 na lang tayo bago magpakasal. Kailangan ng asawa ko na mag-ingat sa sarili. Hindi ako nagpapabaya sa sarili ko. Kaya naman huwag kang magalit sa mga sinasabi ko. Lumiko na siya at nagpatuloy sa paglakad. Halika na. Nilalamig ka na. Lumakat siya dahan-dahan, maingat ang paglagay ng paa para hindi matusok ang natakong sa mga bitak ng aspalto. Sa loob niya, may tumataginting din manipis, halos hindi marinig, tulad ng yelo sa genggeng na tinahakang ng masyadong mabigat. Sa unahan, nagnilawan ang bahay sa isang kising ng musika. Binuksan ng isang tao ang pintuan, pinapalabas ang ingay ng gataw at tawanan. Nagmadali si Dino, nasasabik sa kasiyahan, at lumakad si Karina sa likod niya at nag-isip na ang pag-ibig ay hindi dapat ganito kalamig, kagaya ng regalo na hindi mo gusto ngunit ngingiti ka at magpapasalamat. At sa unahan, sa bahay na hindi pa nila nakikita, may nagliliyap na apoy sa bintana. Tunay na apoy. Hindi metapora ang isa na magbabago ang lahat. Ngunit malalaman ito ni Karina pakalipas ng 10 minuto. Samantala, lumalakat lang siya, at naramdaman ang pagtitibag ng yelo. Una ay ang amoy matulis, nakakasuway, kumakamot sa ilong. Pagkatapos ang mga boses, marami agad, nagsasapatungan tulad ng ingay ng radyo. At saka lang nakita ni Karina ang usok. Lumabas ito mula sa likod ng isang bakot ng kawat na puspusan, makapal at itim, ikinikulot pataas sa langit sa mga anyo nga espiral. Lumulundok ang kulay dalandan sa pinturangam nga kalapit na bahay, ginagawang eksena sa pelikula ngang katatakutan ang kalsada. Ano yan? Tumigil si Karina, kaagad na kinuha ang kanyang bag. Nakunot no si Dino, kinuha ang telepono. May susunog. Halika na, hindi tayo ron. Ngunit parabang nakadikit ang ngapaan niya sa aspalto. Nagtipon ang ngataw 20 katao o higit pa sa tabi ng bakot. May nakvideo, itinataas ang nga kamay. Isang boses ang pumutol sa ingay. Pumunta na yung BFP.
Tinawagan na. Masusunok na yan bago dumating. Ano pa gagawin natin? Tayo ba mismo ang magpapatay? Humakbang si Karina nang mas malapit, dumaan sa pagitan ng dalawang lalaki na nakajaket at mabango ngang sigarilyo. Sa likod ng bakot nakatayo ang bahay, o kung ano pa ang natitira nito. Isang dalawang palapak na gusali, nakatungo sa isang gilid tulad ng lasing, may siraang nga bintana at napanit na mga dingding. Mula sa unang palapak, sumisinghot ang apoy, dinidilaan ang mga frame ngang bintana, gumagapang sa mga dingding gutom at maliwanag. At nakita niya siya. Pangalawang palapag, bintanang kanan. Isang maliit na mukha, nakadikit sa marumik na salamin. Isang batang lalaki. 3 siguro, o 4. Nakabuka ang bibig. Umiyak, ngunit hindi marinig ang sigaw sa kalampak ng apoy at ingay ng tao. Dino, hininga ni Karina, hindi inalis ang tingin. May bata doon, ha? Hindi man niya itinuan ang tingin sa telepono. Dino. Hinawakan niya ang manggas nito, pinihit pababa sa bahay. Tingnan mo. Pangalawang palapak. Sinundan niya ang tingin niya, kumurap. Anong bata? Wala doon. Huwag kang mag-imbento. Paano wala? Nasa bintana siya. Kumatok ang bata sa salamin ng palat. Isang beses. 2. Nakita ni Karina kung paano nanginginig ang ngalabi nito, kung paano umaalap ang ngaluha sa pisngi, nagtatabi ngang malilinis na bakas sa pintong mukha. Karina. Tigilan mo na. Hinila ni Dino ang kanyang kamay. Halika na. Darating ang BFP, ayusin nila. Hindi ito usapan natin. Biglang nakalas siya ng husto, kaya hindi man lang siya nakahabol ni Dino. May bata doon. At tumakbo siya. Kumabog ang ngatakong sa aspalto. Hinampas ang bag sa kanyang hita. Humuni ang hangin sa kanyang ngatainga. Hindi nakasusi ang gate. Tinulak ni Karina ito, at bumukas ito ng may malungkot na kalampak. Sa likod niya, sigaw ni Dino. Ano ka ba, tanga? Hindi kita hihintayin. Hindi siya lumingon. Matanda na ang pinto, may sira ang salamin, at madali itong nagbukas. Salop impyerno. Biglang tumama ang usok sa kanyang mukha, pumasok sa lalamunan, sa baga, at nagsimulang manghina. Umubo si Karina, yumuko ng mababa. Sa isang sulok ng isipan niya, lumabas ang isang natutulok na alaala leksyon sa Civil Defense Class. Ang usok ay paakyat. Sa ibaba, mas maraming hangin. Hinubat niya ang kanyang bandana, idiniin sa mukha. Walang silbi. Masyadong manipis ang tela, ngunit kahit wala man lang, apoy ang pasilyo. Kinakain ng apoy ang wallpaper maruming dilaw na may mga bulaklak gumagapang pataas sa kahoy na hagdan, kumakalampak at umaangal, parang isang buhay na hayop. Nasusunog ang init sa balat niya kahit sa ibabawong damit. Ipinikit ni Karina ang mata, huminga ng malalim. Pagkakamali. Napuno ang usok ang baga, lumabo ang paningin niya sa itim na mga tuldok. Nasusunog ang hagdan ang ngabaitang ay naging ngadila na apoy. Lumingon si Karina. Sa kanan, isang pintuan buo pa. Hinatak niya ang hawakan na kasusi. Sa kaliwa, isa pa bukas. Sa likod nito, kadiliman, ngunit walang apoy. Pumasok siya sa loop, isinara ang pintuan sa likod niya, at isang sandali ay naging tahimik. Kalampak lang sa likod ng dingding. Kabok ng kanyang sariling puso. Maliit ang silid, mababa ang kisame. Isang munting kama sa tabi ng dingding, sira ang headboard, marumik ang kutson. Sa sahig, ilang laruan ng plastik, isang kotse na walang gulong, isang kupas na oso. Mabangong ang ambon. Lumang kumot, at ng isang bagay na asim alak na nanalaytay na sa madingding. At sa sulok sa likod ng kama, nakungkot na nakaupong ang bata. Hoy! Paus na sabi ni Karina, lumukso ng pababa. Ubos ang boses. Nasusunog ang lalamunan. Huwag kang matakot. Isang engkantada ako, isasalba kita. Tinitigan siya ngang batangang malalaking madilim na mata. Marumi ang mukha. At sa kanang pisngi isang sariwang paso. Pula, namamaga. Marahil tinamaan siya ng apoy noong pumunta siya ron. Maruruming damit, kulay abong damit at shorts, nakatsinelas. Nanginginig ang bata. Huwag kang matakot, paulit-ulit na sinabi ni Karina, iniunat ang kamay. Halika sa akin. Nagsunggap ang bata, ngunit hindi gumalaw. Sa likod ng dingding, may bumaksak ng malakas. Humihiwalay ang apoy. Wala ng oras. Ano ang pangalan mo? Pinilit niyang ngumiti kahit nasisira ang kanyang baga sa kakulangan ng hangin. Para hindi matakot, Mateo, bulong nito. Mateo. Magandang pangalan. Ako si Karina. Halika na. Mateo. Kailangan nating lumabas. Delikado dito. Gumapang siya ng mas malapit, niyakap ang bata. Maliit siya, magaan, mabango ngang usok at ng pawis ng bata.
Iniyakap si Mateo ang sarili sa kanyang balikat, at naramdaman niya kung paano kumapit ang mga maliit na daliri sa tela kanyang jacket. Bintana. Kailangan lumabas sa bintana. Tumayo si Karina, hawak ang bata, lumapit sa bintana. Lumangkahoy na pintura, natabasan na. Kinakalawang ang kandado. Hinila niya hindi gumalaw. Muli, mas malakas. Pumasok ang metal sa palat, ngunit hindi kumibo ang frame. Diyos ko, bulong niya, pakiusap. Hinatak niya ng buong lakas. Pumiyak ang kandado. Bumukas ang frame. At tumama sa mukha niya ang malamig na hangin. Nagutom siyang huminga. Naknasim ang oksigen sa lalamunan, ngunit hindi siya tumigil. Mateo, pakinggan mo ako. Ibinaba niya ang bata sa windowsill. Ibababa kita ngayon. Malambot ang lupa. Hindi masakit. Huwag kang tumakbo. Tumayo ka at hintayin mo ako. Okay? Tumango ang bata, humagihik. Hawak ni Karina ang mga kilikili nito, iniunat sa bintana, ibinaba ng dahan-dahan hanggat kaya, at pagkatapos ay binuksan ang mga daliri. Bumaksak si Mateo sa damo, nagsinghap, ngunit agad tumayo. Nakita niya ito mula sa baba isang maliit na anyo sa kadiliman, naliliwanagan ng impyernong liwanag ng sunok. Ngayon ay siya na. Umakyat si Karina sa windowsill, inilipat ang mabinti sa kabilangang frame. Sa likod niya, nakalampak ang pintuan. Pumasok ang apoy sa silid. Tinupok ng init ang likod niya, nagnilawan ang laylayan ng kanyang damit at naramdaman niya ang matalas, bulak na sakit sa dibdib, sa muha, sa lahat ng dako. Tumalon siya. Tumama ang lupa sa kanyang nga paa, nagbaluktot ang ngatuhot. Bumagsak si Karina, nagulong sa gilid, sinimulang pinigilan ang sigaw. Tumasak ang sakit sa kaliwang pisngi. Naglalap ang dibdib parang punong kumukulo salop. Nanginginig ang kanyang makamay nang patayin niya ang ganag nilalabong telang damit. Karina, isang maliit na boses sa tabi niya. Si Mateo. Nakatayo siya sa ibabaw niya, iniunat ang maliit na kamay. Engkantada. Pinilit ni Karina ang sariling tumayo, kinuha ang bata sa kanyang mga braso. Halos walang timbang ang bata at nagpatuloy siya sagit. Nagbabaluktot ang mga binti, lumabo ang paningin, ngunit lumakat siya. Isa pang hakbang. Isa pa. Sa labas ni Gage. Umangga ang gigana mataw. Ilang makamay ang humatak sa kanya, ngunit hindi niya binitawan si Mateo. Ang bata, pause niyang sabi, iligtas ang bata. Sa malayo, nakpalahaw ang mga siren. Pula ang mga ilaw, hinahati ang kadiliman. Isang fire truck, isang ambulansya. Magataw sa uniforme ang lumikang ng bilog sa kanya. May isang kumuha kay Mateo mula sa kanyang ng braso, may nakpaupo sa kanya sa lupa. Dino, bulong ni Karina, naghahanap. Ngunit wala ito. Sama mukhang nakikilay sa kanya wala ito. May iba pa ba sa loop? Mahigpit at matindi ang boses ng isang BFP. Tumingin siya kay Mateo. Nakaupo ang bata sa mabisig ng isang paramedic, nakabalot sa thermal blanket. Ang malalim na mata nito ay nakatingin sa bahay. Iniunat ang maliit na kamay, itinutok ang daliri sa pangalawang palapag kung saan kinakain ng apoy ang bubong. Nanay, bulong ng bata. Narinig ni Karina ang nga BFP na nagsisigawan sa isa't isa, ang ingay ng tubig mula sa hose, ang kalampak ng gumugulong na haligi at pagkatapos ay wala na siyang narinig. Tinakpan siya ngang dilimalambot at walang awa, tulad ngang fire blanket. Puti. Lahat ay puti kisame, madadingding, uniforme ngang nurse na yumuyuko sa kanya. Nakumindat si Karina, at tila mabigat ang mga talukap, parang punong tingga. Bulak ang bibig, ulap ang ulo. Sa malayo, pumipiyak ang makina pantay, monotono, tulad ng metronom. Gumising na siya. Doktor, gising na siya. Sinubukan ni Karina na gumalaw. Hindi sumusunod ang katawan. Isang bagay na humihila, sa kaliwang kamay, nakabanat ang kanan sa ibabawng kumot, na bendahan. Makirot ang dibdib malalim. Pulso-pulso. At ang muka. Diyos, parang inubos sa asido ang muha. Huwag kang gumalaw. Lumabas ang doktor sa kanyang pananaw. Isang lalaki. 45 taong gulang, may kalbo na ulo at pagod na mata sa likod ng makinitang salamin. Karina Ocampo, nandito ka sa ospital. Ginala ka dito Sabado ni gabi, ngayon linggo na, alas 8 ng gabi. Isang araw at kalahati ka sa medikasyon na pagtulog. Isang araw at kalahati. Sinubukan niyang alalahanin. Apoy. Usok. Ang bata. Si Mateo maliit na makamay, kumakamot sa kanyang jacket. Ang bata, pause niya. Dayuhan ang boses pabulong, malakit. Nasaan ang bata? Buhay ang bata. Tumango ang doktor. Nailikas mo siya.
Ilang galos, bahagyang poisoning ng usok, paso sa pisngi. Walang kritikal. Nasa pediatric ward ngayon sa ilalim ng pagmamasid. Bumagsak ang kaginhawaan tulad ng mainit na alon mainit at malapot, tulad ng pulot. Isinara ni Karina ang mata. Ngunit ikaw ay hindi naging ganun kapalat, ipinagpatuloy ng doktor, kinuha ang kanyang tablet. Segunda grado ang ngapaso sa muha. Kaliwang pisngi. Bahaging baba, dibdib, kamay. Poisoning sa inhalasyon. Nagproseso kami, naglagay ng dressing, nagsagawa ng skin graft kinuha ang balat mula sa hita patungo sa mukha. Mayos ang operasyon, ngunit, tumahimik siya. Inilayo ngars ang tingin. Ano na? Binuksan ni Karina ang mata. Magtatabingang paklat malaki, humigit kumulang 7 sentimetro mula sa templa hanggang baba. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit sa ganitong uringang paso, hindi na niya narinig ang iba pa. Nagring ang ngatay niya, parang may buwang lakas na siren. Paklat, 7 sentimetro, muha. Karina, mahal ko. Isang kamay sa kanyang malusok na palat. Mainit. Pamilyar nanay. Lumingon si Karina. Nakaupang si Elena sa upuan sa tabi ng ama. Gulong ang buhok, lila ang pampurple sa ilalim ng mata. Pinalitan ang nurse na uniformeng housewear. Salik niya, ang krus na suot niya mula pakabata. Nay. Hininga niya, at may pumutok sa loob niya. Huwag kang gumala, huwag kang gumala. Yumuko si Elena, hinalikan ang niya. Mayos na ang lahat. Buhay ka. Iyon ang mahalaga. Nanginig ang boses ng ina, naging bulong, halos mamatay ka. Bakit ka pumasok doon mag-isa? May bata doon, bulong ni Karina. Alam ko, sinabi na sa akin. Bayani ka. Pinunasan ni Elena ang kanyang nga mata sa likod ng kamay. Umiyak si Ate Joy, nagpapasalamat, ipaabot mo daw. Proud din ako, ngunit halos naka-infarct na ako, naiintindihan mo ba? Subukan ni Karina nang ngumiti ngunit bumaksak ang sakit sa pisngi, at naging grimes ang ngiti. Si Dino, nilunok niya. Nasaan si Dino? Katahimikan. Inilayo ni Elena ang tingin, nginuyan ang labi. Nay, Karina. Hinabol niya. Nasaan siya? Tahimik na kinuha ni Elena ang telepono mula sa bulsa, i-unlock, iniabot sa anak. Sa screen. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Binawi ko na ang application. Magpagaling ka. Idideside ko kung kailangan ko pa rin ng ganyang asawa. Binasa ni Karina ng isang beses. Muli, hindi makapasok ang nasalita sa isipan umagos palis tulad ng tinta sa basang papel. Hindi siya pumunta. Tahimik na sabi ang nanay. Ni minsan. Isinulat ito kinabukasan pagkatapos ang sunog. Sumagot ako na nakaichiw ka. Hindi siya sumagot. Tumawag ako ulit isinara ang tawag. Ididecide ko kung kailangan ko pa rin ng ganyang asawa. Ganyang isang nasunog ang mukha, may paklat, pangit. Karina. Huwag kang umiyak. Hinawakan ni Elena ang kanyang kamay. Hindi siya karapat-dapat sa iyong mga luha. Hindi karapat-dapat. Ngunit umalon na ang ngaluha mainit, maalat. Nagmamarka sa pisngi, bumabagsak sa mga benda. Tahimik na umiyak si Karina dahil kung bubuksan niya ang bibig, sisigaw siya. Sisigaw siya ng husto na hindi makakatagal ang mga dingding ng ospital. Bumalik ang nurse na may siringe, ininjeksyon sa ugat. Kumalat ang lamig sa braso niya, hinila siya sa kadiliman malambot, ligtas na kadiliman, kung saan walang sakit, walang pagtataksil, basta kaginhawaan lang. 3 linggo sa ospital parang ulap ang lahat, pagpapalit ng dressing, mga round ang doktor, physical therapy. Dumating si Elena araw-araw, nagdadala ng lutong pagkain, mansanas, vitamin sa mga maliwanag na boteng may label. Nakukwento tungkol kay Joy ang batang kapatid na gumawa ng card para sa kapatid na bayani, at nagpadala ng pagbati. Ang makapwa ni Karina sa ward 2 babae, higit sa 50 taong gulang, isa pa katapos ngang operasyon sa puso, isa na may sirang balakang ay nakmamahal sa kanya. Tinawag siyang bunso, tinanong tungkol sa nobyo. Tahimik na tumingala si Karina sa bintana, kung saan nakabitin ang Nobyembreng langit abuhin, walang pakialam. Isang araw, dumating ang notification ng transfer sa telepono. 50,000 piso mula sa amang si Andres Paglinawan na hindi niya nakita ng 8 taon, mula nang umalis ito sa kanila para sa ibang babae. Walang sulat, walang tawag. Mahal ang kooperasyon at nagastos ni Karina ang natitirang ipon at kahit ang bahagi na credit card. Tumulong ang ama. Sa utang, hindi sa pagmamahal. Inilipat niya ang pera sa bayad sa ospital at binlock ang numero nito. Sa kalagitnaan ng Nobyembre, inilabas siya. Gusto ni Elena na manatili, ngunit tinanggihan ni Karina. Kailangan ng maliit na kapatid ang pagmamasid, at hindi makapaghihintay ang trabaho sa klinik.
Sigurado ka ba? Nakatayo si Elena sa pintuan ng ward, bag sa kamay. Maaari akong maklif ng isang linggo. Kaya ko, sinungaling ni Karina. Tahimik ang bahay. Masyadong tahimik. Sinalubong siya ng apartment sa amoy nga alikabok at nakaporong hangin. Sa mesa sa kusina ang tasa ni Dino, madilim na asul na may nakasulat na boss. Sa hallway, ang spare jacket niya sa hook. Kinuha ni Karina ang jacket, itinapon sa basurahan. Ang tasa, pareho. Pagkatapos ay pumunta siya sa banyo. Ang salamin sa ibabaw ng lababo ay nagrefleksyon sa kanya. Maputing mukha. Malalim na mata. Buhok na bahagyang nasunok at nawalan ngang ningning. At ang dressing sa kaliwang pisngi. Puting, sterile, tinatakpan kung ano ang naiwan pagkatapos apoy. Dahan-dahang hinubat ni Karina ang mangga benda layar sa layar hanggang sa lumabas ang balat. Pula ang paklat. Masayang-masayang pula, parang sariwang sugat. Umabot mula sa templa hanggang baba may relief, hindi pantay. Ang balat sa paligid ay nakatali, makintab, estranyo. Tinitigan niya ito nang hindi kumukurap, hindi humihinga. Pagkatapos ay kinuha niya ang tuwalya at tinakpan ang salamin. Lumakat patungo sa kwarto, hinubat ang telang nakabalot sa salamin ng aparador. Ang maliit na salamin sa nightstand ay binaliktat ng pababa. Huwag tumingin. Basta huwag tumingin. Tumawag ang telepono si Kuya Lito, ang direktor ng kumpanya na nagtatrabaho si Karina sa accounting department, isang lalaki na may dating militar at yugaling direkto. Karina, kumusta ang pagbabawi? Oh, Lito, pakinggan mo, nag-isip ako baka gusto mong mag-WFH muna hanggang taxibol para makapag-adjust, di ba? Huwag kang makrush. Nawa siya. Ayaw niyang maranas ni Karina ang titig ng mga katrabaho, ayaw niyang mahiya sa ilalim ng mausisang nga mata. Salamat, halos pinigan niya ang salita. Mag-isip muna ako, hindi siya nag-isip pumayak lang kinabukasan at nagpasalamat sa parehong pag-alaga. Dumating si Grace pagkalipas ng isang linggo bumaktas sa apartment na may mga bag ng prutas, sokolate, at buket ng gerbera daisies. Bayani ko. Niyakap niya si Karina ng husto kaya napasinghap ang babae. Ay, pasensya na, masakit ba? Hindi. Subukang ngumiti ni Karina, ngunit hindi sumusunod ang makalamnan ng mukha. Mayos lang, lumayo si Grace, tiningnan ang kaibigan. Tumitik ang mata nito sa paklat. Hindi iniurong ang mata, hindi nakunotno. Merong mag-cream, ma-treatment. Ang mga cosmetic surgeon ay gumagawa ng manggahimala. Wala ng kasal. Lumakat si Karina patungo sa kusina, pinaginit ang tubig. Ha? Biglang tumayo si Grace, namula ang pisngi. Karina, siya lang ay nagsinghap siya. Lagi ko na sinasabi, duwarde siya, walang kwenta. Napakaganda mo para sa kanya. Hayaan mo siyang pumunta sa imperno, bastos. Grace, huwag na. Paano huwag? Iniwan ka niya nung halos mamatay ka na. Anong klaseng tao? Pakiusap. Lumingon si Karina. Huwag mo siyang banggitin. Basta huwag na. Tumahimik si Grace, lumapit, niyakap sa balikat. Pasensya, bulong niya. Tanga ako. Tara, magtsaa tayo. Uminom sila eng tesa sa kusina, at nakwento si Grace tungkol sa trabaho, sa bagong boss na Sakim, sa bakasyon sa Palawan. Nakinig si Karina ng bahagya tumango, ngunit lumipat ang mga salita. Sa loop niya, kawalan, walang laman hanggang sa kahit ang sakit ay hindi makapasok. Katakot-takot na lumabas ng bahay, ngunit naubusan ng pakain. Nanganga ang refrigerator. At naintindihan ni Karina na kailangan niyang pumunta sa grocery. Nagsuot siya ang madilim na gray na bini na may malalim na brim na tinatakpan ang kalahati ang muha. Nakabalot ang alumpihit sa paligid ang baba. Ibinaba ang ulo, lumabas. Sinalubong siya ng Nobyembreng Maynila ng ulan maliit. Makulit. Kinakabang putik ang aspalto. Mabilis siyang naklakat. Hindi naktitik. Sa supermarket, sinakuha ang anumang maari. Tinapay. Gatas. Noodles. Sa cashier, tumingin sa kanya ang tindera, pagkatapos ay iniwasan ang tingin, mabilis. Masyadong mabilis. Sa pintuan ng tsondo, nakatakpo niya sila. Si Dino. At si Stephanie, ang kapitbahay mula sa ikaapat na palapak isang blonde na may nakadikit na pilas at yugaling magsuot ng skinny jeans. Nakatayo sila sa pintuan ng gusali, naghahalikan. Ang kanyang makamay ang ngakamay na dati ay humihimas sa buhok ni Karina nakabalot sa baywang ni Stephanie. Natigilan si Karina. Nahiwalay si Dino sa halik, lumingon, nakita siya, at ngumiti. Oh, huy. Kumusta? Nagbabawi na? Hindi niya inalis ang kamay mula sa baywang ni Stephanie. Tahimik si Karina.
Kumukurot ang bag ng grocery sa daliri niya. Maghanap kang ibang magpapakasal sa iyo, pangit. Ngumisi siya. Sabi ko naman sayo, huwag kang pumasok sa nasusunok na bahay. Sayo rin yan. Nang iling, at humikaw si Stephanie. Lumiko si Karina at lumakat patungo sa elevator. Hindi tumakbo lumakat. Kalmado, pantay, kahit nagbabaluktot ang mga tuhot. Umakyat sa ikatlong palapag, binuksan ang pintuan, isinara, at umupo sa sahingang hallway na yakap ang mga tuhot at umiyak. Walang hikbi. Umagos lang ang mga luha walang katapusan, maalat, nakakakurot. Sa labas, ulan. Nalulunot ang Maynila sa kulay abuhing Nobyembre, sa putik at lamig, ngunit sa loop ay mas malamig pa. Umupo si Karina sa sahig at nag-isip na hindi na siya magmamahal ulit. Kahit kailan. Lumitaw ang balita sa screen ng laptop nang hindi sinasadya. Nag-scroll si Karina nang walang binabasa, para lang mapunan ang gabi na walang laman. Isang headline ang humipo ang tingin niya. Sunok sa Novalaches. Namatay ang baba, nailagtas na duman ang bata. Niklik niya ito. Mga litratong nasunog na bahay. Ilang talatang ang teksto. Namatay sa sunog ang 30 taong gulang na si Vivian Crisostomo. Ang kanyang 3 taong gulang na anak na si Mateo ay nailigtas ng isang dumaan at inilagay sa social shelter ng Puso Ngaina Foundation, Caloocan. Si Mateo. Ang batang may malalim na mata na tinawag siyang Engkantada. Binasa ulit ni Karina ang teksto ng 2 beses, pagkatapos ay isinara ang laptop, tumayo, naglakat-lakat sa kwarto, umupo ulit. Binuksan ang browser. Puso ng Ina Foundation Caloocan. Address telepono. Oras ng pagbubukas. Tinitigan niya ang screen at naramdaman ang isang bagay na gumigising sa loob niya. Hindi kasiyahan masyadong maaga, para sa kasiyahan ngunit isang bagay na kahawig ng layunin. Nang kahulugan, kinabukasan, tinawagan niya ang numero. Ang shelter ay sinalubong siyang amoy ospital na hinaluan ng pagkabata. Antiseptic, nakuluan na gatas, clay. Isang Soviet-era na gusalingang gray na semento, nagtatababaltak na berdeng pintura sa mga dingding, linoleum na nakapanaw na bago paman. Sa dingding madrawing ang bata, magabahay na pahilik, araw na may manggaray na patpat, manggataw na may bilok na ulo. Kayo si Karina. Isang babae, mga 50 taong gulang, nakaputi na suit at may salaming may kadena, iniunat ang kamay. Ako si Ate Lolit, ang punong tagapangasiwa. Tuloy kayo. Maliit ang opisina, puno ngang aparador ngang folder. Sa mesa komputer, tumpok ngang papel, litrato ngang 2 teenage na bata sa frame. Umupo. Itinuro ni Ate Lolit ang upuan. Nakilala kita agad. Ipinakita sa balita. Bayani ka. Ibinaba ni Karina ang tingin, pinigilan ang bag sa tuhod. Hindi ako bayani. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Marami ang dapat, ngunit hindi gumagawa. Hinubat ni Ate Lolit ang salamin, pinunasan ang salamin sa gilid ng blusa. Si Mateo ay madalas na pinag-usapan ka. Gumagawang drawing ang babay na may pakpak, sinasabi na Engkantada. Hindi namin agad naintindihan kung sino. Kumusta si Mateo? Bumulalas ang tinik ni Karina. Kumusta siya? Huminga si Ate Lolit. Tahimik. Napakatahimik. Hindi siya naglalaro kasama ng ibang bata, mahirap ang pananalita. Maliit ang bokabularyo, maraming tunok na hindi niya masambit. Umiyak gabi-gabi, tinatawag ang nanay. Sinisikap naming tulungan, ngunit 20 katao ang tulat niya rito. Hindi sapat ang atensyon. Nilunok ni Karina ang bukol sa lalamunan. Ang ama nasaan ang ama? Hiwalay 3 taon. Nagtatrabaho sa Mindanao. Minero. Nagpapadalang regular na sustento 5,000 bawat buwan. Ang nakapitbahay ay nagsabi na pumupunta 1 beses sa 1 taon, ngunit hindi pinapayagan ng ina, nagpapalitan ng drama. Ngayon nandun pa rin siya sa trabaho. Walang signal. Nagiwan kami ng mensahe sa employer. Ngunit wala pang sagot. Ibig sabihin, iniwan niya ang anak. Mahirap sabihin. Muling isinuot ni Ate Lolit ang salamin. Minsan ang ina ang nakmanipulat, hindi pinapayagan ang ama na makita. Minsan toto na hindi lumalaban ang ama. Hindi natin alam ang buong kwento. Tumango si Karina. Makikita ko ba siya? Si Mateo? Siyempre, halika. Malaki ang playroom ngunit tuklap na. Lumang karpet, kupas na laruan, ilang mesa kung saan nakaupo ang nga bata may nagdo-drawing, may nagtatayo ng blocks. Sa sulok, 2 batang lalaki ang nagaway tungkol sa kotse. Pagod at walang sigasik na nililinaw ngaya. Nag-iisa si Mateo sa tabi ng bintana. Sa harapan niya isang papel at isang kahon ng kulay. Nagdodrawing siya ng seryoso, nakadungaw ang dulo ang dila. Mateo. Tinawag ni Ate Lolit.
May bisita ka, nagtaas ng ulo ang bata, nakita si Karina. At nagbago ang mukha niya. Bumukas ang nga mata, natuka ang bibig sa tahimik na sigaw ngang kagalakan. Engkantada. Napatayo ito mula sa upuan, tumakbo na tisot, nahulog, naktayo at tumakbo ulit. Lumukso si Karina sa kanyang matuhod, ibinuka ang mga braso. Bumakto si Mateo sa kanya, niyakap ang leg, inilubog ang mukha sa balikot. Malit siya, mainit, mabangong ang sabon ng bata at ng isang bagay na asim gatas, marahil. Hoy, bulong niya, hinahaplos ang likot niya. Hoy, Mateo. Lumayo ito, tinitigan siya. Matandang-matanda ang seryosidad sa mukhang bata. Pumunta ka, binikas nito. Hinihintay kita. Pasensya na. Matagal. Pinagapang ni Karina ang daliri sa pisngi nito. Pula ang paklat, may relief mula sa tainga hanggang baba, salaming refleksyon ng kanyang sariling paklat. Makasama sila ang apoy, ng sakit, ng paklat. Makasama sila sa paraang hindi sila makasama sa ibang tao. Tara, mag-drawing, mungkahin niya. Tumango si Mateo, hinawakan ang kamay niya. Ang maliit na palat ay kasya sa kanyang palat at hinila siya patungo sa mesa. Nagdre-drawing sila. Maingat na gumaguhit si Mateo ang galikolikong linya bahay, puno, ulap. Nagdre-drawing si Karina ang mariposa, ipinakita kung paano pagsamasamahin ang nakulay. Nakapalihit si Mateo sa pamamagitan ng halanhinang tinging may pagkamangha, inulit. Karina, sabi niya ng biglaan. Engkantada ka ba? Hindi, ngumiti siya. Karina lang ako. Karina, inulit niya. Mabait ka rin, hinahaplos niya ang ulo nito. Nag-isip si Mateo, pagkatapos ay iniikot ang papel, kumuha ng pulang kulay, nagdre-drawing ng 10 minuto na umungol sa pagsisikap, pagkatapos ay iniabot ang drawing sa kanya. Isang babae na may mahabang buhok, nakasuot ng damit, sa likod nito 2 tatsulok. Pakpak. Ito ikaw, sabi ni Mateo. Engkantada Karina. Hinawakan ni Karina ang drawing at ang laluha ay dumating ng husto kaya hindi na niya naabutan ng halong. Pumunta siya tuwing 2 o 3 araw. Nagdadalangang galaruan mga kotse, blocks, matambok na oso na may ribon, mga libro na may maliwanag na litrato ng hayop, ng panahon. Candy cookies. Jelly. Sokolate na may masayang mukha sa balot. Sinalubong siya ni Mateo tulad ng isang pakdiriwang. Sumasakay sa pamamagitan ng pagtakbo, niyayakap, hinihila para ipakita ang bagong drawing at hindi lumayo kahit isang hakbang. Nakakapit na siya sa inyo, sabi ni Ate Lolit isang araw, habang pinanonood silang nagbabasa ng libro tungkol sa lobo at ibong tagak. Napakalakas. Ako rin sa kanya, umamin si Karina. Nag-isip ka na bang ang pag-alaga? Naktas na ulo si Karina. Napakalaka? Kailangan ni Mateo ng pamilya. Mayos dito, ngunit hindi ito tahanan. Ang mabatang matagal na nabubuhay sa shelter ay nagtatanda sa development. Kailangan ni Mateo ng tunay na nanay. Ngunit bago mahanap ang ama. Possible ang temporary custody lang. Ngunit kung magsisimula kang magproseso ng dokumento tumahimik si Ate Lolit. Nakita ko ang maraming ganitong istorya. Kapag may isang taong tunay na nagmamahal, sa bata mas mahalaga iyon kaysa dugo. Tumingin si Karina kay Mateo. Umupo ito sa kanyang ngatuhod, binabago ang pahina, itinuturo sa mga larawan. Ano ang kailangan? Tanong niya. Sertifikate mula sa trabaho, character reference, medical clearance, sertifikate NG kita, extract mula sa record of residency, inilista ni Ate Lolit. Ito ang simula lang. Ang proseso ay mahaba 3 hanggang 6 na buwan, ngunit pwede nating subukan. Susubukan ko. Nobyembre ay naging Disyembre, at tinakpan ng panahon ang Maynila ng ulan at pagmamadali. Ang palamuti ay nagalap ng maaga sa mga kalye mga ilaw, puno, advertisement ng regalo. Nagkukwento ang radyo tungkol sa Pasko. Puno na ngay mega. Tao ang megamal. Mga pamilya, mga batang masaya, amoy popcorn at cinnamon. Nangongolekta ang dokumento si Karina. Certificate mula sa trabaho nakuha. Character reference mula sa boss isinulat ni Kuya Lito, hindi maraming salita, ngunit positibo, medical clearance nakuha. Mga doktor ay nagtatamak ng mga selyo nang hindi nakatingin sa mamata. Certificate ng kita na print. Dinala sa DSWD tinanggihan. Lumuma na ang certificate ng trabaho, kailangan ng mas bago kaysa 10 araw. Kumuhang bagong certificate, dinala ulit tinanggihan ulit. Kailangan ng sariwang extract ng record of residency. Nakuha ang extract, dinala. Tinanggap, ngunit sinabi ang pagsusuri ay umabot ng 3 buwan. Umupo si Karina sa koridor ng DSWD. Magagre na dingding, magaupuang may bakal na paa,
amoy ngang opisina at naramdaman niya ang kalungkutan na bumagsak tulad ng mabigat na bato. 3 buwan. Hindi makatiis si Mateo nga 3 buwan. Karina, kukuha mo ba sa akin? Tanong niya kinabukasan nang pumunta siya na may mga bagong libro. Kukuha. Pangako niya, niyayakap siya ng mahigpit. Sisiguraduhin ko. Kailan? Sa lalong madaling panahon. Sa Pasko, sisiguruhin ko. Niyakap siyang bata, at nagtiyak si Karina sa kanyang sarili. Kahit ano pang mangyari, kukunin niya siya. Tumawag si Elena araw-araw. Karina, pumunta ka para sa pista. Si Joy ay nagmimiss sa iyo. Nagmimiss din ako sa iyo. Magpalamuti tayong gapuno. Maglutong glekeflan. Hindi ako makalis, nay. May gagawin ako rito. Anong gagawin? Nag-WFH ka, nag-isa sa apartment. Pumunta ka na, maglibang-libang ka. Hindi ko maiwan si Mateo. Katahimikan. Pagkatapos, sino? Ang batang iyon, yung inilikas ko. Nasa shelter siya. Gusto kong magprosesong custody. Matagal na katahimikan. Pagkatapos, Karina, sigurado ka ba? Napakahalagang responsibilidad iyan. Bagong galing ka pa lang sa? Sigurado ako. Ang ama niya, hindi ko alam, nawala. Ngunit kahit bumalik 3 taon siyang hindi lumaban para sa anak niya. Nasaan siya? Karina. Nay, patawad, kailangan na kong tumawag. Tatawag ako. Inilagay ang telepono, tumingin sa sulok ng kwarto kung saan nakatayo ang isang maliit na artipisyal na puno. 1 metro ang taas, may mapilak na bola. Sa tabi nito mga kahon ng damit ng bata, laruan, libro. Lahat para kay Mateo. Nagbabala si Grace. At kung bumalik ang ama at kuning muli ang bata? Hindi kukunin, matigas ang sagot ni Karina. 3 taon siyang hindi lumaban. Wala siyang karapatang. Ngunit gabi-gabi, gumigising siya ng malamig ang pawis, iniisip ang isang estranyo na lalaking kumukuha kay Mateo, at ang bata ay umiyak, iniunat ang mga kamay sa kanya, ngunit hindi niya magagawa ang anumang bagay. Hindi mangyayari ito. Tumawag siya kay Ate Lolit. Mayroon bang kahit anong paraan? Sandaling katahimikan. Pansamantalang paglipat para sa Pasko 10 araw. Pipirmahan mo ngang papel, kukunin si Mateo. Hindi ito custody. Ngunit, pumapayag ako, bumulala si Karina. Kailan ko siya makukuha? 30 Disyembre. Ngumiti si Karina. Ang unang tunay na ngiti ng ilang linggo na. Salamat. 30 Disyembre. Umaga NEIKA. 30 NG Disyembre. Nagising si Karina bago pa man kumuha alarm. Nakaiga silla. Tinitigan ang kisame, narinig ang mabilis na kabog NG puso. Ngayon. Kukuha niya si Mateo ngayon. Maingat na nagbihis. Madilim na maong, malambot na gray na sweater, puffer jacket. Tumingin sa salamin ang iyon na tinaklupan niyang tela 1 buwan na ang nakalipas. Ngayon ito bukas. Hindi na nakakatakot ang paklat, bahagi na lang ito niya, tulad ng isang beauty mark. Sanay na siya sa kanyang sarili. Sa shelter. Sinalubong siya ni Ate Lolit na may folder ngang dokumento. Pirma dito, at dito. Itinuro ang gali niya. Pansamantalang paglipat ng 10 araw mula 30 Disyembre hanggang 9 Enero. Sa anumang emerhensya, obligado kang ibalik ang bata agad. Maintindihan? Oh. Nagpirma si Karina nang hindi nagbabasa. Lumalabas ang matitik sa harap ng mata niya sa excitement. Mateo. Tinawag ni Ate Lolit sa koridor. Lumabas siya sa pintuan. May bagong asul na puffer jacket dinilikasi ni Karina kahapon, may sombrero na may pompom, may maliit na backpack sa likod. Nagliliwanag ang mata. Karina, nanay. Sumugal siya patungo sa kanya, niyakap ang binti. Kinuha ni Karina siya sa kanyang braso at inilubog ang mukha sa buhok nito. Mabango ito ng shampoo ng bata at ng isang bagay na matamis. Marahil binigyan siya engge cookies para sa paglalakbay. Handa ka na ba? Bulong niya. Oh. Tumango si Mateo nang gusto kaya natatago ang sombrero sa mata. Lumakat sila patungo sa labasan, at hindi binitawan ni Mateo ang kamay niya. Hinawakan niya ng mahigpit, parang natakot siyang mawala. Sa bahay, natigilan siya sa pintuan. Tuloy ka. Hinubat ni Karina ang sombrero nito, binuksan ang jacket. Ito na ang iyong tahanan ngayon. Dahan-dahang pumasok si Mateo sa kwarto, lumingon. Ang puno sa sulok maliit ngunit maganda, may mga kulay na bola at garland. Sa tabi isang munting kama, puting may mga side rails, at isang plush bear sa ibabaw nito. Sa sahig kahon ng laruan. Mga kotse, blocks, mga toy construction set. Lahat ito sa akin ba?
Lumingon siya, may agam-agam sa boses. Sayo? Para lagi, inulit niya, pagkatapos ay lumapit sa kama, hinahawakan ang oso, pagkatapos ay kinuha ang kotse, pinatakbo sa sahig, ngumiti. Sa unang pagkakataon sa umaga ang gumiti ng ganun kalayo na makikita ang lahat ng baby teeth niya. Karina, nanay, salamat ka. Natulog si Karina at umiyak ng sabay-sabay. Kumain sila sa kusina. Tinolang manok, puting bigas, mga pipino. Kumain si Mateo ng sabik, nagmamadali, parang takot na makuha ang pagkain. Tinitigan siya ni Karina, at nag-isip kung gaano siya nagutom dati. Huwag ka magmadali, hinahaplos niya ang ulo nito. May iba pa, tumango siya, ngunit hindi nagbagal. Pagkatapos ng tanghalian, nagpalamuti ng puno. Inilalabas ni Karina ang mga ornament mula sa kahon. Nag-isa-isa na naglalagay si Mateo. Hindi niya alam kung paano lahat sa isang sanga ngunit hindi niya itinutuwid. Ang kanilang puno, ang kanilang kapistahan. Karina. Nanay. Sabi niya ng biglaan, humakbang paurong at tinitingnan ang resulta. Matatawag ba kita na nanay? Nawalan siyang hininga. Matatawag. Nanay, subukan nito. Mahinahon, hindi tiwala, pagkatapos ay mas malakas. Nanay, oh, anak, niyakap niya ang nabinti niya, at naintindihan ni Karina kaya niya ito. Para sa kanya, kaya niya ang lahat. Gabi. Naalala niya ang mga regalo. Hindi pa siya nakabiling ng regalo sa ilalim ng puno. Nakita niya sa mall ang isang set ng kotse. Maliwanag, magandang kahon. Magsasaya si Mateo. Mateo. Magbihis. Alis tayo. Saan? Sa mall. Maganda roon, makikita mo. Kumikinang ang SM Megamall sa Magarlan tulad ng isang sasakyan na lumanding sa residential area. Sa loop, nagpapalit ang Last Christmas ng paulit-ulit hanggang sa umalingaw-ngaw sa madainga. Daksaing mataw na may bags. Mga batang nahihiyaw sa kasiyahan, amoy popcorn at cinnamon. Lumakat si Mateo sa tabi niya, hawak ang kamay niya, at paikot na pinakmasdan ang lahat. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo ang isang punong 5 metro ang taas, puno ng malalaking ornamento at mangha na nilalabong bituin. Wow, bumulala siya. Maganda, gumit si Karina. Oo, sa toy store, pinili niya ang set ng mga kotse 10 kotse sa iba't ibang kulay sa plastic na case. Si Mateo ay nidin ang ilong sa showcase. Itinuturo ang mga robot, dinosaur, mga construction sets. Sa susunod, pangako niya. Sa karawan mo, sa labas ng tindahan, nakita niya ang isang artipisyal na puno 1.5 metro ang taas, malambot, sa kahon na may hawakan. Ang nasa bahay ay masyadong maliit kailangan ng tunay, malaki. Kukunin ko, sabi niya sa tindera. Pinagbalot ng tindera ang puno sa malaking kahon, binatid ng scotch tape. Kinuha ni Karina ang kahon. Mabigat, hindi komportable. Tinabunan ang buong paningin. Nay, tutulungan kita. Kinuha ni Mateo, ang sulok ng kahon ng kanyang maliit na makamay. Salamat, anak. Hawakan ng mahigpit. Lumabas sila ng mall. Dumilim na alas 7, taglamig. Gabi ng maaga. Niyuyukuan ng nieba ang bukit, nagpapaputak ang hangin sa likod ng kwelyo. Maliwanag ang poste sa snow. Naglakad si Karina na hawak ang kahon sa harap niya, nakikita lang ang aspalto sa ibaba at bumangga sa isang matibay, mataas na bagay. Natiyan siya ang kahon, halos malurak mula sa makamay. Nagsinggap si Karina, sinubukang mapanatili ang balance. Mag-ingat. Lalaking boses matalas at nainggit. Pasensya na, bumulalas mula sa likod ng kahon. Hindi maganda na bunga-bunga sa matao, ipinagpatuloy ang boses. Maaring matumba ang iba. Suminggit si Karina mula sa gilid ng kahon. Isang lalaki mataas, higit sa 1.80 metro, malawak ang balikat, nakasuot ng madilim na puffer jacket. Matipid ang mukha, mataas ang cheekbones, ilang araw na balbas. Madilim na buhok, bahagyang ninsyebe, mga matang gray, pagod ang hitsura. Nakatakpan ang paningin ko, nagalit siyang sabi. Saan ka ba galing? Sa sarili kong lakat. Nakrus ang mabisik nito. Hindi ba sa iyo lumabas na humingi ng tulong o tumawag ng sasakyan? Kaya ko. Nakikita ko kung paano mo kaya, nagnisi ito. Bigyan mo ako, baka matumba mo pa ang iba. Hindi ko kailangan neng. Ngunit kinuha na nito ang kahon mula sa kamay niya. Magaan. Sa isang galaw, itinupi sa balikat parang hindi ito higit sa isang unan. Saan idadala? Sa wala. Ibalik mo, dali, saan? Ulit niya, hindi lumingon. Suminggit si Mateo mula sa likod ni Karina, tinitingnang mabuti ang estranyo, nakunot ang nunya. Mabait ang tito, bulong niya kay Karina. Marahil. Bulong niya. Hindi inalis ang tingin sa lalaki.
Tinitigan nito si Mateo ng walang tigil. Bato ang mukha, ngunit may kumislap sa mata. Pakilala? O nag-isip lang siya? Saan kayo? Hakbang niya pabunton. Nagatubiling binigay ni Karina ang address. Naglakat sila ng tahimik. Kumalaykay ang niebe, humuni ang hangin sa pagitan magagusali. Hawak ni Karina si Mateo, naglakat ang estranyo sa unahan na may kahon sa balika. Paminsan-minsan ay lumingon, mabilis, lihim na tumingin sa bata. Nay, malamig, reklamo ni Mateo. Tumigil si Karina. Inayos ang scarf nito. Sa pintuan ng gusali, inilapag ng lalaki ang kahon sa lupa, tumuwit, at tumingin kay Karina. Nililiwanagan ng poste ang kaliwang pisngi niya. Namumukot tangi ang paklat bilang maliwanag na pulang guhit. Pagkatapos tumingin kay Mateo. Sa pisngi nito, kung saan nandun din ang paklat sa laming refleksyon. Anak mo siya. Naging pababa ang boses. Mas tahimik, hindi, kinuha ni Karina si Mateo sa kanyang makabraso. Nakpoproseso ako na kustodi. Nakidat ito, parang sinampal. Sunog sa novaliches. Nag-alerto si Karina. Paano mo nalalaman? Binasag ko sa balita. Iniligtas mo siya. Oh, inilikas. Tumango ito, nagtanong nang nakatingin sa gilid. Ang ama niya, walang ama, malinaw na sinabi ni Karina. Iniwan ang anak niya. Nakidat ang lalaki, nginuyan ang gakamao. Baka hindi iniwan. Baka hindi alam. 3 taon na hindi alam, mapait na ngumiti siya. Pasensya na, ngunit hindi ako naniniwala sa ganyang kwento. Salamat sa tulong. Kinuha ang kahon ng kamay na malaya, lumiko patungo sa pintuan ng gusali. Sandali, tinawag siya nito. Lumiko si Karina. Ano? Tahimik ito tumingin sa kanya, kay Mateo, pagkatapos ay inilayo ang tingin. Wala. Maligayang bagong taon sa inyo. Pumasok siya sa gusali, umakyat sa ikatlong palapag. Sa bintanang landasan, nakita niya ito. Nakatayo sa ibaba sa ilalim ng poste, tinitingnan ang gusali. Pagkatapos ay kinuha ang telepono, piniga ang numero, idiniin sa tainga. Lumiko si Karina, binuksan ang pintuan ng apartment. Nakinig sa matagal na ring ang telepono. 1, 2, 3, hello. Babaeng boses. Mahigpit, ito si Radion Crisostomo. Nilunok niya. Bumalik na ako mula sa trabaho. Nasaan ang aking anak? Katahimikan. Pagkatapos. Diyos ko. Matagal na kaming nahanap sa inyo. Si Mateo ay ligtas. Pumunta kayo bukas ng umaga sa shelter. Alam ninyo ang address? Alam ko. Radion, may komplikadong sitwasyon, kailangan nating makipag-usap. Anong sitwasyon? Bukas. Pumunta kayo. Ibinaba ang tawag. Nakatayo si Radion sa niebe, hawak ang telepono, tinitingnan ang bintanang gusali kung saan, sa isa sa mga ito, ang kanyang anak, buhay at ligtas, natutulog sa ibang higaan. Patawat, bulong niya sa kawalang laman. Patawat, anak ko. Dahan-dahang bumagsak ang niebe. Naghahanda ang Maynila para sa pagdiriwang ngunit para kay Radion, wala itong kapistahan. Nakpanut sila ang chartun para sa bagong taon lumang Hanna-Barbera, na pinanut din ni Karina noong bata siya. Nakaupo si Mateo sa sofa, niyayakap ang plush bear, humahagihik tuwing ang oso ay natampal ngang palo. Sa mesa macaroni salat sa malaking mangkok, limpang mandarin, kendi sa tasa. Naktuktok ang mga kampana ng hating gabi. Nakosyo si Karina sa espesyal na tasa ang Mateo ng juice. Maligayang bagong taon, anak. Maligayang bagong taon, nanay. Niyakap niya siya, idinikdikin ang pisngi sa balikat niya. Isinara ni Karina ang mata, hinihinga ang amoy ng sabon ng bata at mandarin. Kasiyahan. Nandito ito sa maliit na apartment na ito na may puno sa sulok at bata sa kanyang braso. Nagumpiza ang gumagay ni Nerono sa isang sorpresa. Tulok pa si Mateo nang pumitik ang buzzer. Napatigil si Karina. Sino ang maaring tumawag ng ganun kaaga? Si Grace ay nasa parents niya sa Cebu. Si Elena ay sa Laguna. Hindi ang makapitbahay. Lumapit siya sa pintuan, tumingin sa peephole. Ang lalaki ang iyon mismo, na tumulong sa kanya ang kahon kahapon. Bahagyang binuksan ni Karina ang pintuan, nakabitin ang kadena. Oh, kailangan kong makipag-usap. Mababa at pause ang boses. Tungkol kay Mateo. Natihilan si Karina. Sino kayo? Nagtaas ang tingin. Magre na mata, mapula ang ngaputi parang hindi natulog. Radion Crisostomo. Ang kanyang ama. Natiyan siya ang mundo. Kinuha ni Karina ang pintuan ng hatch door jam. Ano? Ako ang ama ni Mateo. Kailangan ko siyang makita. Hindi.
Subukan niyang isara ang pintuan, ngunit idinaop nito ang paa. Makinig kayo. Umalis kayo. Isinara ni Karina ang pintuan, sinabiyak ang lock, umurong patalikod dito. Nagtatrabaho ng mabilis ang puso parang lalabas mula sa dibdib. Ang ama. Ngayon lumabas. Kinuha niya ang telepono, nanginginig ang makamay, pinigya ang numero ni Ate Lolit. Hello, inaantok. Ate Lolit, ako si Karina. May lalaking pumunta rito, sinasabing ama siya ni Mateo. Katahimikan. Pagkatapos ay buntong hininga. Oh, si Radion Crisostomo. Nagpakita siya kahapon ng gabi, ika, 31. Tiningnan namin ang nga dokumento lahat tama. Sertipikong kapanganakan, passport. Siya talaga ang ama. Ngunit si Mateo ay, Karina. Ang pansamantalang kastodi ay hindi tinatanggal, ang karapatan ng ama. May karapatang buong-buo siyang makita ang anak niya. Hindi. Nakiyak ang boses. Hindi. Hindi ninyo maring. Karina, kalma ka. Maaari kaming magayos magpaktatakpo para hindi matakot si Mateo. Pumunta kayo bukas sa helter. Enero 2, alasdies mo maga mag-usap tayo. Hindi ko siya ibibigay. Putol ni Karina. Karina ibinaba ang tawag. Idinikdikin ni Karina ang telepono sa dibdib. Bumagsak ang ngaluha mainit, walang lakas. Nanay. Nanay. Maliit na boses sa likod niya. Lumingon si Karina. Nakatayo si Mateo sa pintuan ng kwarto, nakapajama, nakatayo sa paa, tinitingnan siya ng may takot. Umiiyak ka ba? Hindi. Anak. Pinunasan niya ang muhang kanpalat, yumuko sa harapan nito. Lahat ay maayos. Sino yung tito? Narinig ko ang boses. Walang sinuman. Mali ang pintuan. Lumapit si Mateo, niyakap ang lik niya. Huwag kang umiyak, nanay. Nandito ako sa iyo. Iniyakap niya ang bata, inilubok ang mukha sa buhok nito. Alam ko, anak. Alam ko. Enero 2. Pumunta sila sa shelter. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Karina nang kaya ng daliri nito. Sinalubong sila ni Ate Lolit sa pasukan, dinala sa opisina. Nakaupo si Radion sa upuan sa tabing ng bintana, tumayo nang pumasok sila. Mas mahirap ang hitsura niya kaysa kahapon. Malalim ang mata, mas makapal ang balbas, gusot ang damit. Mabango. May sigarilyo at pagod. Natago si Mateo sa likod ni Karina, kumapit sa maong niya. Hoy, anak. Lumukso si Radion sa kanyang mga tuhod, nanginig ang boses. Naalala mo ba ako? Sumilip si Mateo mula sa likod ni Karina, nakunot ang no, nag-aral ng may agam-agam, pagkatapos ay nag-atubiling bumikas. Papa? Oh. Tumango si Radion, at sa pisngi nito ay bumagsak ang isang luha. Isang mabilis na luha. Pinunasan niya ito ngang likod ng kamay. Papa ako. Ang papa mo. Dahan-dahang lumabas si Mateo mula sa likod ni Karina, lumapit. Niyakap siya ni Radion ng maingat, parang natakot mabasak. Hindi lumaban ang bata, ngunit hindi rin niyakap. Nakatayo lang ito, paminsan-minsan ay lumingon kay Karina. Umupo, sinabi ni Ate Lolit. Kailangan nating mag-usap. Naupo sila. Si Karina, nakaharap kay Radion. Si Mateo sa kanyang tuhod. Tinitigan ni Radion ang anak ng walang tigil, parang natakot na mawala ito. Radion, sabi ni Ate Lolit, sabihin mo kay Karina kung bakit 3 taon kang wala sa anak mo. Nilunok ni Radion ang lawe. Nagtatrabaho ako sa Mindanao. Mining camp 2 buwan trabaho, 1 buwan uwi. Pagkatapos ng diborsyo, pinagbawalan ni Vivian na makita si Mateo. Nagaway na araw-araw, nagbabanta na magpapababaeng karapatang magulang kung hahati pa ako. At sumunod ka? Hindi napigilan ni Karina ang sarkasmo. Sinubukan ko sa korte. Nginuyan ni Radion ang makamao. Nag-apply para baguhin ang custody. Sinabi ng korte na mas kailangan ng bata ang nanay. Pinahintulutan akong bisitahin 1 beses sa 1 buwan, ngunit si Vivian ay laging may dahilan hindi nagbubukas ng pintuan, hindi nasasagot ang tawag. Nagipadala ba yung sustento? Tanong ni Ate Lolit. 5,000 bawat buwan, regular. Ngunit ginagastos niya sa alak. At kayo? Sumugal si Karina pasulong. Bakit hindi ninyo sinalfaje ang anak ninyo mula sa impyernong iyon ng mas maaga? Nagtaas ang tingin si Radion. Sa mata nito, sakit hilaw, di pa gumagaling. Dahil duwarde ako. Natakot na hindi ko kaya mag-isa. Ang trabaho sa Mindanao ang tanging mayroon ako 120,000 bawat buwan, ngunit 2 buwan akong walang pahinga. Saan ko ilalagay ang bata sa panahong iyon? Sa daycare, sa yaya. Sa sarili mo. Putol ni Karina. Dahil ama ka. Alam ko. Naging bulong ang boses ni Radion. Alam ko.
Mabubuhay ako kasama ang bagay na ito habang buhay ako. Katahimikan. At ngayon, iniyakap ni Karina si Mateo sa sarili. Saan mo ilalagay siya ngayon? Magre-resign. Maghahanap ng trabaho sa Maynila Civil Engineer, tulad nun. Mas maliit ang sweldo 30 hanggang 50,000 ngunit nandun ako, hindi ko siya iwan ulit. Mayroon ka bang tirahan? Nagrerentang maliit na apartment sa Mandaluyong 10,000 bawat buwan. Hindi malaki, ngunit malinis. May iPhone 130,000. Tinipid para sa apartment. Gagamitin para kay Mateo, kung kailangan. Tahimik si Karina. Gumagalaw si Mateo sa kanyang tuhod, umabot sa mga laruan sa shelf. Si Radion Crisostomo ay may kabuwang karapatan na kunin si Mateo, sabi ni Ate Lolit. Ngunit inirerekomenda ko na huwag magmadali. Nasanay na si Mateo kay Karina. Ang gibiglang gipagibabago ining tagapagalaga ay stress. Tumingin si Radion kay Karina. Ayaw kong ihiwalay ang anak sa inyo. Inilikas ninyo siya. Espesyal kayo sa kanya. Lahat para sa akin siya. Nanginig ang boses ni Karina. Mahal ko siya. Mahal ko rin siya. Ngunit hindi ko alam kung paano maging ama. 3 taon akong wala. At ako, tahimik niya, hindi ko alam kung paano mabuhay nang wala siya. Matagal na katahimikan. Mari akong magmungkahing ang kompromiso. Hinubat ni Ate Lolit ang salamin at pinunasan ang salamin. Mag-join temporary custody. Karina, ituloy ang proseso ang pag-apply ng custody. Radion, ibalik ang karapatang magulang hindi binawi, limitado lang ang desisyon ng korte sa pamamagitan ng ina. Ngayon patay ang ina. Sama-sama kayong mag-alaga kay Mateo habang hindi pa napagpapasyahan ang susunod na hakbang. Tumingan sila ni Radion. Posible ba iyon? Tanong niya. Oh, hindi madali, ngunit posible. Tumango si Radion. Pumapayag ako. Para kay Mateo. Nag-alinlangan si Karina, pagkatapos ay tumingin sa batang naglalarong kopse sa kanyang tuhod, at tumango. Sige, subukan natin. Enero 3, nakita sila sa isang coffee shop sa Katipunan nang wala si Mateo. Iniwan nila siya kasama ang yaya sa shelter. Umorder si Radion ng americano, si Karina ng cappuccino at ginger cookies. Naupo sa mesa sa tabi ng bintana, labas ng ulan, tinutunawan ng may ilawan ng kalye. Ikuwento mo sa akin si Vivian. Hiling ni Karina. Pinaikot ni Radion ang tasa sa makamay. Nag-asawa ako sa 28 taon ko. Masigla siya, punong buhay. Nagtatrabaho sa gym bilang receptionist. Nagbago pagkatapos manganak. Postnatal depression, sinabing mga doktor nagsimulang uminom. 1 basong wine sa gabi. Pagkatapos mas marami. Sinubukan kong tulungan nagdala sa psychologist, sa psychiatrist, tumanggi siyang gamutin. Sinabi na kaya niya mag-isa. Hindi niya kaya. Naging agresibo, punong away. Isang araw. Umuwi ako mula sa trabaho umiyak si Mateo sa kama. Hindi napalitan ang diaper ng buong araw, at natutulog siya sa sofa, hilo. Kinuha ko ang anak, pumunta sa nanay ko, nakfile nege diborsyo. Iniwan nege korte si Mateo sa kanya. Sa hiring. Nagsober siya. Nag-ayos. Sinabi ang nanay ay mas mahalaga. 1 beses sa 1 buwan lang ang visit ko, ngunit lagi siyang may dahilan. Kailan ka huling nakita siya? Noong Abril ngang nakaraang taon, sa karawan niya. 8 buwan na ang nakalipas. Pagkatapos ay pumunta ako sa trabaho. Sa mining camp. Walang signal sa pamamagitan lang employer ang komunikasyon. Nalaman ang sunog noong bumalik ako, 31 ngang Disyembre. Agad pumunta sa lugar. Abo na lang. Nahanap ng mga kapitbahay. Nagsabi sila tungkol sa shelter. Tumawag kay Ate Lolit. Sinabi niya na si Mateo ay kasama kayo. At naisip mong ninakaw ko siya? Mapait na ngumiti si Karina. Hindi. Naisip ko na kayo ay isang himala dahil inilikas ninyo ang anak ko nang hindi ko kaya. Inilayo niya ang tingin, idiniin sa cookies. At kayo? Tanong ni Radion. Ikuwento mo rin ang tungkol sa sarili mo. Huminga si Karina. Magulang hiwalay 8 taon. Kapatid na babae kasama ang nanay sa Laguna. Nagtatrabaho ako bilang accountant. May tsondo sa Mandaluyong sa pagbabayad. Kasal akong ikakasal. Ang nobyo ay nag-file ng application sa civil registry para sa katapusan ng Disyembre. Pagkatapos ay nangyari ang sunog, at kinuha niya ang application. Sinabi hindi niya kailangan ng ganitong asawa. Nginuyan ni Radion ang panga. Tanga siya. Marahil. Imposible tanga. Sigurado. Maganda ba ako na may ganitong mukha?
Maikli at may pagpapahirap na natawa si Karina. Ang paklat ay hindi ang muha. Sumugal si Radion pasulong, tumingin sa kanyang nga mata. Ang muha ay ang nga mata. At ang iyong nga mata ay mabuti. Tumahimik siya, naramdaman ang biglang init sa pisngi. Salamat, bulong niya. Hindi ko alam kung paano gumagana ang bagay na iyon. Ako rin, umurong si Radion sa upuan. Ngunit gusto kong subukan. Para kay Mateo, joint custody? O ikaw ang nanay, ako ang tatay. Habang hindi pa nasanay si Mateo, at pagkatapos ay makikita natin. Tumango si Karina. Sige, subukan natin. Kinuha ni Radion ang telepono, nag-scroll sa gallery, iniabot sa kanya. Sanggol sa asul na blanket sa screen. Pulang, kulubot na mukha. Pinagapang ni Karina ang daliri sa screen. Sumunod na litrato si Mateo sa unang taon, may check, punong grim. Sa ikalawa, sa swing, tumatawa. Umiyak siya. Tahimik, walang hikbi. Huwag kang huminging ang paumanhin, kinuha ni Radion ang telepono. Umiyak din ako tuwing tinitingnan ko ang maito. Naubos ang kape ng walang salita. Umulan sa labas ng bintana. Kumikinang pa rin ang Maynila sa Magarlan. Hindi pa tapos ang kapistahan. Tumingin si Karina kay Radion sa pagod na mukha nito, gray na mga mata, mga kamay na humahawak sa tasa. Kakayanin natin, sabi niya, kakayanin. Sa ngayon siya. At sa unang pagkakataon ng 3 araw, naramdaman ni Karina ang isang bagay na kahawig ng pag-asa. Ang Enero ay nagdalaeng kalamik at papel na trabaho. Sabay-sabay silang nakaupo sa opisina ng DSWD, nagpipirma nga dokumento, naghihintay sa mapila. Joint temporary custody. Mas mabilis ang proseso kaysa kung mag-isa si Karina. Nahanap na ang gama. Hindi binawi ang karapatang magulang, limitado lang ganay desisyon nege korte sa pamamagitan nege ina. Ngayon patay ang gina. Inireview ne korte ang kaso. Nakatira si Mateo sa apartment ni Karina. Dumadating si Radion araw-araw pagkatapos ang trabaho, mga alas 7 ang gabi. Nahanap siya ang posisyon bilang civil engineer sa Maynila. Tinanggap siya ni Kuya Lito, ang parehong kumpanya kung saan nagtatrabaho si Karina. Magagandang tao ang kailangan, sabi niya kay Karina. At magaganda kayong dalawa. Naglalakad sila kasama si Mateo tuwing gabi. Malapit na playground kahit taglamig ay masaya. Nag-iimbento si Mateo ngam, mga laro sa slide. Inahon siya ni Radion sa ibaba, hinahagis sa hangin. Tumatawa ng malakas ang bata, humihiling ng uli. Nakatayo si Karina sa tabi, nakabaluklot sa scarf, ngumingiti. Kakaibang tingnan sila ngang makasama ang mataas, malawak na balikat na lalaki at ang maliit na bata na makapareho ang mapakmatigas na baba. Nanay, tingnan mo. Sigaw ni Mateo. Humahawak sa tuktok ng slide. Nakikita kita, anak mag-ingat, tatay, hulihin siya. Hinuli siya ni Radion sa bawat pagkakataon. Sa bahay. Sabay silang kumain. Nagluto si Karinang sinigang, pansit, ginisang gulay. Pinuri ni Radion lagi, humihiling ng karagdagang pagkain. Kumain si Mateo ng may gana, kinakalat ang kanin sa plato, nagkukwento tungkol sa playgroup kung saan siya nakapasok. Si Kuya Carlo ay kaibigan ko, sabi niya, pinapalitan ang R at L. Naglaro coming of blocks. Magaling. Pinunasan ni Karina ang bibig nito ang tissue. Ang mahanap ang kaibigan ay mahalaga. Pagkatapos ngang hapunan, nanatili si Radion tumulong maklinis ng mesa, nahugas ng plato, nagbasa ng kwento para kay Mateo bago matulog tungkol sa ibong Adarna, tungkol sa 3 marurunong na hari. Mabilis natutulog ang bata, nakayakap sa plush bear. At pagkatapos ay naupo sila sa kusina si Karina at Radion uminom ng tesa, nakukwento tungkol sa trabaho, tungkol kay Mateo, tungkol sa mamalilit na bagay, dahan-dahang nakilala sa isa't isa. Mahilig siya sa matapang na kape, nagbabasa ang science fiction, naninigarilyo ngunit sinusubukang tigilan. Mahilig siya sa maklasiko, naglalagay cinnamon sa cappuccino, hindi niya matiis ang kalat. Isang araw, nasira ang gripo sa kusina. Nahiga si Radion sa ilalim ng lababo, nag-ayos, bulong-bulong. Hawak ni Karina ang flashlight, tumatawa sa kanyang nga komento. Sino ang nagdisenyo nito? Sadista. Buno niya. Salamat sa tulong mo. Wala iyon. Tumigil siya, hindi tinatapos ang pangungusap. Naintindihan niya. Gusto niyang sabihin. Bahagi na ako ng pamilya, ngunit hindi niya nagagawa. Isang gabi. Nagising si Mateo nang may sigaw. Tumakbo si Karina. Pumasok sa kwarto. Nakaupo ang bata sa kama, umiiyak. Kinukuskos ang mamatang makamaw. Apoy, huwag kang matakot,
anak, niyakap niya. Panaginip lang. Mayos ang lahat. Bumukas ang pintuan. Nakatayo si Radion sa doorway naka-t-shirt at sweatpants, gulong ang buhok, takot sa mukha. Nanatili siya ng gabing iyon bisita dahil nag-usap sila ng matagal-tagal at huminto na ang metro. Ano nangyari? Bangungot. Nananaginip tungkol sa sunog. Naupo si Radion sa kabilang tabi niyang kama, niyakap ang anak. Idinikit ni Mateo ang ulo sa balikat niya, hinagihik. Huwag kang matakot, anak. Nandito kami ni nanay at tatay. Iniunat ni Karina ang kamay, hinahaplos si Mateo sa ulo. Nakatambal ang mga kamay nila at ni Radion. Ang kanyang at ng lalaki. Nakidat siya. Tumingin sa kanya. Sa madilim na kwarto, nililiwanagan ng nightlight na bituin, ang kanilang nga mukha ay malapit masyadong malapit. May nagbago sa hangin. Naging mas mainit. Mas makapal. Nakatulog si Mateo, napayapa. Maingat na inihiga siya ni Radion, tinakpan ng kumot. Hinalikan ni Karina ang ulong anak, lumabas sila, isinara ang pintuan. Salamat, bulong ni Karina sa hallway. Wala iyon. Hindi gumalaw si Radion, nakatayo, tinitingnan siya. Radion? Oh, wala. Magpahinga ka na. Pumunta siya sa sala, kung saan nandun ang kanyang unan at kumot sa sofa. Bumalik si Karina sa kwarto, nahiga, tinitigan ang kisame. Mas mabilis ang tibok ng puso kaysa kailangan. Ang Pebrero ay nagdalang gatagay. Natunaw ang niebe, naging kulay abong putik sa mga kalsada. Opisyal na ang joint custody may selyo at pirma, may legal na pakilos. Isang gabi. Sinabayan siya ni Radion pagkatapos ng trabaho. Makasama silang sumakay sa MRT, lumakat pagkatapos. Mula sa istasyon hanggang sa bahay 15 minuto. Dito muna tayo. Mungkahin niya. Kasama ni Poldo si Mateo mula sa daycare magbabantay habang tayo ay. Siya. Naupo sila sa maliit na coffee shop sa sulok, umorder ng cappuccino at americano. Umulan sa labas, pinagpapantasan ang makailaw na kaye. Karina, sinimulan ni Radion, pinaikot-ikot ang tasa. Hindi ako marunong na magsalita ng maayos, ngunit ang malinggong ito pinakamainam sa buhay ko. Hindi dahil sa custody. Dahil sa iyo, napatigil siya, hindi kita hinihiling ang umang bagay. Nagtaas ng tingin si Radion. Gusto ko lang malaman mo. Hindi mo mukha ang pinagtatahan ko, bagaman maganda ka sa lahat. Ang look mo. Ilaw ka. Dumating ang ngaluha ng husto kaya hindi niya nahuli. Natatakot ako, bulong niya. Pagkatapos ni Dino natatakot akong maling magpili ulit. Hindi ako si Dino. Sumugal si Radion pasulong. Hindi ako alis kapag mahirap. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng pakawalangang mahal sa buhay. Ayaw kong mawala ka. At kung hindi tayo gumana, itigil natin kung ganun. Ngunit subukan natin para sa ating tatlo. Pinunasan ni Karina ang mga matangang tissue, tumingin sa kanya sa gray na mata, kung saan may katapatan. Walang pangako, walang sumpa. Katapatan lang, sige, huminga siya. Subukan natin. Nagsimula silang makout ng opisyal pumunta sa sinehan kasama si Mateo, nanut ngang imated movies tungkol sa mga dinosaur at superhero, naglakad sa Rizal Park, nagpakain ng mga kalapati, pumunta sa museum kung saan isang oras inulit ni Mateo ang pagtingin sa skeleton ng mammoth. Ang Marso ay nagdalaeng pandemya. COVID-19, lockdown, mga maskara, saradong hangganan. Opisyal na lumipat si Radion kay Karina para hindi labagin ang quarantine. Hindi opisyal dahil gusto niyang nandun. Natutulog siya sa sofa sa sala. Si Karina sa kwarto kasama si Mateo. Ngunit naging malabo ang mga hangganan. Nagluto sila ng makasama, nagugupit si Radion ng gulay at nagpiprito si Karina. Naglaro ng board games Monopoly, Scrabble, Sato. Nanood ng pelikula tuwing gabi, pagkatapos matulog si Mateo. Masaya si Mateo. May nanay at tatay na palagi. Isang gabi, hindi makatulog si Karina. Lumabas sa kusina para sa tubig. Nakaupo si Radion sa tabi ng bintana, umiinom ng tasaa. Hindi rin makatulog. Naupo siya sa harapan nito. Nag-iisip, tumingin sa kanya. Sa nakaraan. Sa hinaharap. Saan? Natatakot na hindi ako karapat-dapat sa inyong dalawa, kay Mateo at sa iyo. Karapat-dapat ka. Iniunat niya ang kamay, tinakpan ang kanyang palat. Mabuti kang tao. Binaliktad niya ang kamay, pinagsama ang nga daliri sa kanyang nga daliri. Karina. Tumayo siya. Umikot sa mesa. Tumayo rin siya pababa. Nakatayo silang malapit, humihinga ng isang hangin. Yumuko si Radion, hinalikan siya ng maingat-maingat at magalang, parang natakot na matakot ang anumang bagay. Sumagot siya. Unang halik.
Tunay na halik, Abril. Karawan ni Mateo. 4 na taon na, nagdiwang silang tatlo sa bahay. Hindi pa tapos ang quarantine. Tsake na may dinosaur, kandila, mga regalo. Hinipan ni Mateo ang nga kandila nang ikukunot ang nga mata. Nakwis ka na ba? Tanong ni Karina. Oh, ano ang wish mo? Gusto ko na lagi tayong makasama, seryosong sabi nito. Tumingan sila ni Radion, naintindihan ang isa't isa. Ito na. Para habang panahon. Mayo. Sa kusina pagkatapos ng hapunan, iminungkahi ni Radion ang kasal walang singsing, walang rosas. Pakasalan mo ako. Hindi para kay Mateo, para sa ating dalawa. Oh, sagot ni Karina nang walang pag-alinlangan. Hulyo. Kasal sa City Hall. Maliit na seremonya mapinakamalapit lang. Si Grace at si Victor, katrabaho ni Radion. Si Elena kasama ang kapatid na si Joy. Si Mateo sa maliit na barong Tagalog at Maripos at Tie, nagdadalang singsing sa unan. Si Karina sa simpleng puting damit, buhok na nakabitin. Hindi tinago ang paklat, hindi na kailangan. Binikas ni Radion ang sumpa, tinitingnan ang kanyang nga mata. Nangangako akong mahalin kita hindi para sa hitsura, kundi para sa puso mo nandun kapag mahirap, at magagalak sa bawat araw kasama ka. Umiyak si Karina sa kaligayahan. Disyembre 2020. 1 taon na. Buntis si Karina. 5 buwang may tiyan, bilugan sa ilalim ng sweater. Nahihintay ng anak na babae. Gusto ni Radion na pangalanan itong Pag-asa. Pumayag si Karina. 31 ng Disyembre, nakpalamuti ngang puno tunay, mataas, mabango ngang pino. Naglalagay ngang ornamento si Mateo. Itinaas siya ni Radion para may lagay ang bituin sa tuktok. Nanay, kasama ba si ate sa atin makpalamuti na puno? Tanong ni Mateo tumatalon sa sahig. Sigurado. Hinahaplos ni Karina ang tiyan. Sa susunod na taon, niyakap silang dalawa ni Radion. Idinikit ni Karina ang ulo sa balikat niya, isinara ang nga mata. Ang kasiyahan ay mabangong ang pino at mandarin. Pumunta siya sa salamin sa ibabawang drawer, tinitignan ang sarili. Ang peklat ay pula pa rin, kapansin-pansin ngunit hindi nakakatakutan. Bahagi na lang ito niya, bahagi ngang kwento. Naalala niya ang nasalita ni Radion. Ang peklat ay isang kwento. Ang iyong kwento. Minamahal ko ito. Nanay, tara na manood ng pelikula. Hinihila siya ni Mateo. Sandali, anak. Humilik si Mateo sa pagitan nila sa sofa, nakabalot ng kumot. Natulog bago mag-alas 12, hindi naabutan ang pagbaba ng bagong taon. Dinala siya ni Radion sa kama, tinakpan ng kumot, hinalikan sa bumalik sa sala. Nakaupo si Karina sa sofa, tinitingnan ang puno. 1 taon na ang nakalipas, naisip ko nawala na lahat sa akin, sabi ni Radion, naupo sa tabi niya. Nakita pala na nakuha ko ang pamilya. Nahanap natin ang isa't isa. Hinawakan niya ang kamay nito. Nagtuktok ang alas 2. Nahalikan sila sa tuktok ng bagong taon sa ilalim ng mabuntok sa labas, sa tahimik na pahinga ni Mateo mula sa kabilang kwarto. Nanay, tatay, bulong ng bata sa panaginip. Ngumit si Karina. Lahat ay nasa tamang lugar sa wakas. Kung minsan, nagtatabi sa atin ang buhay ng gapaklat. Ngunit sila ang nagpapahayag kung sino tayo, may kwento ng lakas, tapang, at pagmamahal. Nawalan si Karina ngang tinitingnan ng mundo bilang kanyang kagandahan, ngunit nakamit niya ang tunay na pamilya. 3 taon na hindi nakasama ni Radion ang anak niya, ngunit natanggap niya ang ikalawang pagkakataon. Nawalan si Mateo ngina, ngunit nahanap niya ang 2 magulang na tunay na nagmamahal sa kanya. Kung natamaan kayo ng kwentong ito, ibahagi sa mga kaibigan. Marahil may 1 taong kailangan na yon marinig na ang tunay na kagandahan ay nasa loop, at ang tunay na pagmamahal ay tinatanggap tayo kung sino tayo.